May mga babaeng hindi sumisigaw, hindi rin direktang umaaway, pero pagkatapos mong kausapin sila, parang may mali. Parang may parusang hindi mo alam kung bakit mo natanggap. Hindi ka nila inaaway, pero ramdam mong may tensyon. Hindi sila galit, pero parang pinaparamdam nilang may kasalanan ka. Ito ang passive aggression. Isang uri ng emosyonal na pag-atake na hindi lantad, pero mas malalim ang epekto kaysa sa diretsahang galit. Sa video na ito, aalamin natin ayon sa psychology kung bakit may mga babaeng ganito umasta, paano ito nabubuo, at bakit madalas. Huli mo na lang nare-realize na minamanipula ka na pala. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Passive aggression sa babae. Kapag ngiti ang harap pero sakit ang tinatago. May mga babaeng marunong ngumiti kahit may dinadalang sama ng loob. Sa harap maayos, kalma, magalang. Pero sa likod ng ngiti, may emosyon na hindi niya kayang ilabas ng direkta. Sa psychology, ito ang tinatawag na passive aggression. Isang paraan ng pagpapahayag ng galit, pagkadismaya o sakit na hindi dumadaan sa direktang konfrontasyon. Imbes na sabihin ang tunay na nararamdaman, ang emosyon ay inilalabas sa ibang anyo. Tahimik na pag-iwas, malamig na sagot, paulit-ulit na okay lang kahit malinaw na hindi. Hindi ito simpleng pagiging mahiyain. Kadalasan natututunan ito ng babae sa kapaligiran kung saan hindi ligtas ipakita ang galit. Kung saan ang pagiging emosyonal ay pinaparamdam na kahinaan. O kung saan ang pagsasalita ng totoo ay nauuwi sa away, panghuhusga o pagkakait ng pagmamahal. Kaya natututo siyang ngumiti habang tinatago ang sakit. Sa halip na sumabog, pinipili niyang manahimik. Pero ang katahimikang ito ay may dalang mensahe. Kapag bigla siyang naging malamig, hindi iyon kawalan ng pakialam. Kapag umiwas siya, hindi iyon simpleng pagod. Madalas, iyon ang galit na hindi niya masabi. Ang problema sa passive aggression, hindi nito nilulutas ang emosyon. Iniipon lang ito. Habang tumatagal, ang hindi nasabing galit ay nagiging resentment. At ang resentment ay dahan-dahang sumisira sa relasyon, kahit walang malinaw na away na nangyari. Sa perspective ng psychology, ang passive-aggressive na babae ay hindi kontrabida. Isa siyang taong natutong magtago dahil iyon ang paraan niya para manatiling ligtas. Pero ang hindi pagharap sa emosyon ay hindi nangangahulugang nawawala ito. Mas lalo lang itong nagiging tahimik, mas malalim, at mas masakit. At minsan, ang pinakamasakit na galit ay hindi yung sinisigawan ka, kundi iyong ngumingiti habang unti-unti kang inilalayo. 2. Hindi siya galit, pero ramdam mo. Psychology ng passive-aggressive na babae. May mga pagkakataong sasabihin niyang ayos lang siya. Walang galit, walang problema, walang issue. Pero ramdam mo, may kakaiba, may bigat sa mga sagot. May lamig sa boses na hindi mo maipaliwanag. Sa psychology, ito ang isa sa pinakakaraniwang anyo ng passive aggression. Hindi lantad ang galit, pero malinaw ang epekto nito sa kausap. Kapag ang isang babae ay natutong pigilan ng emosyon, natututo rin siyang itanggi ito. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil hindi niya alam kung paano ito ilalabas nang hindi nasasaktan ang sarili o ang iba. Kaya sinasabi niyang hindi siya galit, kahit ang katawan niya ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang passive aggression ay madalas lumalabas sa maliliit na detalye. Isang sagot na mas maikli kaysa dati. Isang tingin na mabilis umiwas. Isang kilos na parang may distansya. Hindi ito aksidente. Ito ay komunikasyon na walang salita. Ayon sa psychology, kapag ang emosyon ay paulit-ulit na pinipigilan, hahanap ito ng ibang paraan para maramdaman. At kadalasan ito ay lumalabas sa anyong hindi direkta, pero ramdam ng malalim. Ang ganitong pag-uugali ay kadalasang ugat ng takot. Takot na hindi maintindihan. Takot na masabihang masyadong emosyonal. Takot na kapag nagsalita, mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Kaya pinipili ang katahimikan. Pero ang katahimikan ito ay may tensyon. Para sa taong nakakatanggap nito, nakakalito. Hindi mo alam kung ano ang mali. Hindi mo alam kung saan ka nagkulang. At minsan sinisisi mo na ang sarili mo. Ito ang tahimik na epekto ng passive aggression. Hindi ka inaaway, pero unti-unti kang napapagod. Sa dulo, mahalagang maunawaan na ang passive-aggressive na babae ay hindi walang pakialam. Kadalasan sobra siyang may pakialam. Pero natutunan niyang itago ito sa likod ng katahimikan. At minsan, ang pinakamalakas na galit ay iyong paulit-ulit na sinasabing wala, pero araw-araw mong nararamdaman. 3. Tahimik. Pero nakakabaliw. Bakit ganito? Umasta ang passive-aggressive na babae. May mga babaeng hindi nagsasalita, pero kapag kasama mo sila,
Parang may mali sa hangin. Walang sigawan, walang direktang reklamo. Pero pakiramdam mo may nagaganap na hindi mo nakikita. Sa psychology, ang ganitong kilos ay hindi simpleng katahimikan. Ito ay isang anyo ng emosyonal na tensyon na hindi na ilalabas ng maayos. Kapag ang isang babae ay sanay na pigilan ang emosyon, ang isip niya ay natututong maghanap ng ibang paraan para iparamdam ito. At kadalasan ang paraan na iyon ay katahimikan na may laman. Ang passive-aggressive na ugali ay madalas nagmumula sa hindi natapos na emosyon. Galit na hindi nasabi, sama ng loob na hindi pinakinggan, sakit na paulit-ulit na binaliwala. Imbes na harapin ito ng direkta, pinipili ng isip ang mas ligtas na ruta. Ang hindi pagsagot agad, ang biglaang pagiging malamig, ang distansyang walang paliwanag. Tahimik siya, pero ang katahimikan ay may direksyon. Para sa taong kaharap nito, nakakabaliw. Dahil wala kang malinaw na problema na maayos. Wala kang eksaktong tanong na masasagot. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng komunikasyon ay nagdudulot ng cognitive confusion. Pinipilit ka nitong mag-isip, maghinala, at hanapin ang mali sa sarili mo. At habang ginagawa mo iyon, mas lalong tumitibay ang kontrol ng passive aggression. Hindi dahil gusto niyang manipulahin, kundi dahil iyon ang tanging paraan na alam niyang ipagtanggol ang sarili. Isang paraan para iparamdam ang sakit nang hindi kailangang aminin na nasasaktan siya. Ngunit ang katahimikan na paulit-ulit na ginagamit bilang sandata ay nagiging lason sa relasyon. Unti-unting nawawala ang tiwala. Unti-unting nauubos ang lakas ng loob na magtanong. Sa dulo, ang passive-aggressive na babae ay hindi misteryosa. Isa siyang taong may emosyon na hindi naturuang ilabas ito ng ligtas at malinaw. At minsan, ang pinakatahimik na kilos ang siyang pinakanakakabaliw. 4. Cold replies at silent treatment. Ang lihim ng passive aggression sa babae. Minsan hindi siya nawawala. Nandyan pa rin siya, pero bigla na lang nag-iba ang paraan ng pakikipag-usap. Maikli na ang mga sagot, malamig na ang tono, at minsan wala nang sagot kahit kailan. Sa psychology, ang cold replies at silent treatment ay hindi simpleng pagiging busy o pagod. Ito ay mga anyo ng passive aggression na ginagamit kapag ang emosyon ay hindi kayang ilabas ng direkta. Kapag ang isang babae ay nasaktan pero hindi naramdaman na ligtas siyang magsalita, pinipili ng isip ang pag-atras. Hindi para tapusin ang koneksyon, kundi para iparamdam ang sakit na hindi niya masabi. Ang silent treatment ay isang uri ng kontrol. Hindi lantad, pero epektibo. Sa katahimikan, napipilitan ang kausap na mag-isip. Ano ang mali? Ano ang nagawa? Saan nagkulang? At habang tumatagal ang katahimikan, mas lumalalim ang epekto nito. Ang cold replies naman ay parang pader. May sagot, pero walang emosyon. May komunikasyon, pero walang koneksyon. Ayon sa psychology, ang ganitong kilos ay nagmumula sa internal conflict. Gusto niyang magsalita, pero takot siyang hindi maintindihan. Gusto niyang ilabas ang galit, pero natatakot sa magiging resulta. Kaya pinipili ang katahimikan bilang depensa. Para sa taong nakakatanggap nito, nakakapagod. Hindi mo alam kung kailan ka pwedeng magsalita. Hindi mo alam kung kailan ka ligtas magtanong. Unti-unting natututo kang maglakad sa eggshells, iniiwasan ang anumang maaaring magpalala ng sitwasyon. Sa dulo, mahalagang maunawaan na ang cold replies at silent treatment ay hindi tanda ng kawalan ng damdamin. Kabaligtaran nito, ito ay senyales ng emosyon na sobra ng bigat para ilabas ng direkta. Ngunit kapag ang katahimikan ay paulit-ulit na nagiging sandata, ang relasyon ay unti-unting nauubos. At minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay ang walang sinasabi. 5. Babaeng hindi direktang umaatake. Psychology sa likod ng passive aggression. May mga babaeng hindi marunong umatake ng harapan. Hindi sila nagtataas ng boses. Hindi sila naghahagis ng salita. Pero may paraan silang marunong manakit nang hindi halata. Sa psychology, ang ganitong pag-uugali ay hindi kahinaan. Ito ay isang learned behavior na nabuo sa mga sitwasyong hindi ligtas ang pagiging diretso. Kapag ang isang babae ay lumaki o nakaranas ng kapaligiran kung saan ang pagsasalita ng galit ay may kapalit na parusa, natututo siyang humanap ng ibang paraan para ipagtanggol ang sarili. At ang paraan na iyon ay ang hindi direktang pag-atake. Imbes na sabihin ang problema, pinipili niyang iparamdam ito. Imbes na magreklamo, pinapakita niya sa kilos. Ang pagiging passive-aggressive ay madalas lumalabas sa anyong pag-antala, paglimot, o hindi pagsuporta sa paraang inaasahan. Hindi ito basta pagkalimot. Ito ay galit na nakabalot sa katahimikan. Ayon sa psychology, ang indirect aggression ay isang paraan ng emotional self-protection. Sa ganitong paraan, naipapahayag niya ang sama ng loob
nang hindi siya direktang nalalagay sa alanganin. Ngunit may kapalit ito. Dahil walang malinaw na pag-uusap, ang problema ay hindi natatapos. Ito ay naiipon. At habang naiipon, mas nagiging komplikado ang relasyon. Para sa taong nasa kabilang panig, nakakalito ang ganitong asal. Walang malinaw na away, pero may malinaw na distansya. Sa dulo, ang babaeng hindi direktang umaatake ay hindi walang lakas ng loob. Isa siyang taong natutong mabuhay sa katahimikan bilang paraan ng pagtatanggol. Pero sa psychology, ang tunay na lakas ay hindi ang pag-iwas sa konfrontasyon, kundi ang kakayahang ipahayag ang emosyon ng malinaw at hindi nakakasakit. At minsan, ang hindi direktang pag-atake ay mas masakit dahil hindi mo alam kung saan ka tatama. 6. Hindi ka inaaway, pero parang pinaparusahan ka. Passive aggression explained. Hindi ka niya sinisigawan, hindi ka rin niya inaaway, pero pakiramdam mo may parusang nangyayari. Hindi mo alam kung kailan ito nagsimula. Wala kang maalalang malinaw na away, pero ramdam mo na may binabawi siya. Sa psychology, ito ang isa sa pinakamapanlinlang na anyo ng passive aggression. Ang pagpaparusa ng walang malinaw na dahilan. Kapag ang isang babae ay nasaktan ngunit hindi niya kayang ipahayag ito ng direkta, ang emosyon ay nagiging kilos. At ang kilos ay nagiging distansya. Bigla siyang nagiging hindi available. Hindi na siya kasing lambing. Hindi na siya kasing responsive. Hindi niya sinasabi kung ano ang mali. Pero ipinaparamdam niya na may mali. Ito ay tinatawag na emotional punishment. Hindi ito ginagawa para saktan ka ng lantaran, kundi para maramdaman mo ang bigat ng kanyang emosyon. Ayon sa psychology, ang ganitong asal ay madalas nagmumula sa pakiramdam na hindi siya narinig, na hindi mahalaga ang kanyang nararamdaman, na kahit magsalita siya walang magbabago. Kaya imbes na magpaliwanag, pinipili niyang bawiin ang koneksyon. Para sa taong nakakatanggap nito, nakakaubos ng lakas. Dahil hindi mo alam kung paano ito aayusin. Hindi mo alam kung ano ang dapat baguhin. At habang sinusubukan mong maging maingat, lalo mong nararamdaman na parang may utang kang hindi mo alam kung ano. Sa dulo, mahalagang maunawaan na ang passive-aggressive na pagpaparusa ay hindi tanda ng kawalan ng emosyon. Ito ay tanda ng emosyon na hindi nabigyan ng boses. Ngunit kapag ang parusa ay pumalit sa komunikasyon, ang relasyon ay unti-unting nagiging lugar ng takot, hindi ng pag-unawa. At minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang hindi mo alam kung ano ang iyong kasalanan. 7. Kapag okay lang. Pero hindi talaga. Passive aggression ng babae. Madalas mo itong marinig, okay lang. Ayos lang, wala lang. Pero sa loob mo alam mong may mali. Sa psychology, ang linyang okay lang ay hindi laging nangangahulugang maayos ang lahat. Minsan ito ang pinakamaikling paraan para itago ang emosyon na ayaw o hindi kayang ipaliwanag. Kapag ang isang babae ay sanay na hindi napapakinggan, natututo siyang tapusin ang usapan bago pa man ito magsimula. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil pagod na siyang magpaliwanag. Ang okay lang ay nagiging pader, isang sagot na nagsasara ng pinto. Isang paraan para hindi na magtanong ang kausap, pero sa likod nito, may sama ng loob na hindi na ilabas. May disappointment na hindi na proseso. May emosyon na piniling lunukin kaysa ipaglaban. Ayon sa psychology, ang ganitong passive-aggressive response ay isang coping mechanism. Pinipili ng isip ang katahimikan kapag ang pagsasabi ng totoo ay dati nang nagdulot ng sakit o pagkabigo. Para sa taong kaharap nito, nakakalito dahil tinatanggap mo ang sagot pero nararamdaman mo ang tensyon. Unti-unti natututo kang magduda sa bawat okay lang. May ibig bang sabihin ito? May dapat ba akong ayusin? May nagawa ba akong mali? At sa paulit-ulit na ganitong sitwasyon, ang relasyon ay napupuno ng mga tanong na walang sagot. Sa dulo, ang okay lang na paulit-ulit ginagamit ay hindi tanda ng pagiging kalmado. Ito ay senyales ng emosyon na matagal nang naghihintay mapakinggan. At minsan, ang pinaka hindi okay ay ang patuloy na pagsasabing okay lang. 8. Emosyon na hindi binibitawan. Bakit passive-aggressive ang ilang babae? May mga emosyon na hindi agad nawawala. Hindi dahil malaki ang dahilan, kundi dahil hindi ito nabigyan ng tamang lugar. Sa psychology, ang passive aggression ay madalas naguugat sa emosyon na hindi nabibitawan. Hindi na proseso, hindi na ipahayag, at hindi tuluyang naunawaan. Kapag ang isang babae ay nasaktan pero walang pagkakataong magsalita, ang emosyon ay nananatili sa loob. Hindi ito nawawala sa paglipas ng oras. Sa halip, nag-iiba lang ito ng anyo. Ang galit ay nagiging katahimikan. Ang lungkot ay nagiging distansya. Ang pagkadismaya ay nagiging malamig na kilos. Ayon sa psychology, kapag ang emosyon ay paulit-ulit na pinipigilan, ang isip ay naghahanap ng paraan para hawakan ito.
At minsan ang paraan na iyon ay ang passive-aggressive behavior. Hindi ito dahil gusto niyang manakit. Kadalasan ito ay dahil hindi niya alam kung paano pakakawalan ang nararamdaman. Walang malinaw na pagtatapos, walang closure, walang pakiramdam na siya ay narinig. Kaya ang emosyon ay bumabalik sa maliliit na sitwasyon. Sa tono ng boses, sa paraan ng pagsagot, sa biglang pagbabago ng pakikitungo para sa taong kaharap nito. Tila parang mababaw ang dahilan. Pero sa loob ng babae, ito ay emosyon na matagal nang naghihintay ng atensyon. Ang hindi nabitawang emosyon ay nagiging bigat. At ang bigat na ito ay unti-unting nakakaapekto sa relasyon. Sa dulo, mahalagang maunawaan na ang passive-aggressive na babae ay hindi stuck sa galit. Siya ay stuck sa emosyon na hindi natapos. At minsan, ang pinakamahirap pakawalan ay hindi ang sakit, kundi ang pakiramdam na walang nakaintindi. 9. Manipulasyon na. Mukhang kabaitan. Passive aggression sa psychology. Hindi siya bastos, hindi rin siya masungit. Sa unang tingin mukhang mabait pa nga. Pero pagkatapos ng usapan, parang may bigat kang naramdaman na hindi mo maipaliwanag. Sa psychology, isa ito sa pinakamahirap kilalaning anyo ng passive aggression. Manipulasyon na nakabalot sa kabaitan. Ang tono ay mahinahon. Ang mga salita ay maayos, pero ang mensahe ay may tinatagong diin. Mga linyang parang walang masamang intensyon, pero may kasamang guilt. May kasamang pressure. May pakiramdam na may pagkukulang ka. Ayon sa psychology, ang ganitong asal ay nagmumula sa hindi direktang pagpapahayag ng emosyon. Kapag ang isang babae ay hindi komportable sa konfrontasyon, ang isip ay naghahanap ng mas ligtas na paraan para maiparating ang nararamdaman. At minsan, ang paraang iyon ay ang pagiging sobrang maayos. Ang kabaitan ay nagiging sandata, hindi para saktan ng lantaran, kundi para kontrolin ang emosyon ng kausap. Para sa taong nasa kabilang panig, nakakalito ito. Dahil wala kang malinaw na masamang sinabi, pero ramdam mo na may hinihingi. Unti-unti, natututo kang mag-adjust, mag-ingat sa salita, magbigay ng higit pa kahit hindi mo alam kung bakit. Sa psychology, ang ganitong uri ng passive aggression ay tinatawag na covert control. Hindi ito nakikita agad pero ramdam sa epekto. Hindi ito laging sinasadya. Kadalasan ito ay natutunang paraan ng pakikipag-ugnayan. Isang paraan para makuha ang atensyon, pag-unawa o reassurance na hindi niya kayang hingin ng direkta. Sa dulo, mahalagang tandaan na ang kabaitan na may halong pressure ay hindi tunay na kabaitan. Ito ay emosyon na naghahanap ng boses sa paraang hindi lantad. At minsan, ang pinakamapanganib na manipulasyon ay iyong hindi mo namamalayang tinatanggap dahil mukha itong mabuti. 10. Hindi siya nagsasalita pero may mensahe, passive-aggressive behavior ng babae. May mga babaeng halos wala nang sinasabi. Hindi na nagrereklamo, hindi na nagpapaliwanag, pero ramdam mong may sinasabi pa rin. Sa psychology, ang katahimikan ay hindi laging kawalan ng komunikasyon. Minsan ito ang mismong mensahe. Kapag ang isang babae ay tumahimik matapos ang paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan, ang isip ay kusang nagtatayo ng depensa, hindi na para makipag-away, kundi para protektahan ang sarili. Ang hindi pagsasalita ay nagiging huling paraan. Isang senyales na napagod na siyang ipaliwanag ang emosyon na hindi naman naririnig. Ayon sa psychology, ang passive-aggressive behavior ay madalas lumalabas kapag ang direktang komunikasyon ay nabigo. Kapag ang pagsasalita ay hindi nagdala ng pagbabago, ang katahimikan ang pumapalit. Pero ang katahimikang ito ay may laman, may distansyang sinasadya, may emosyon na piniling itago, may mensaheng umaasang mapapansin. Para sa taong kaharap nito, nakakalito ang ganitong asal. Dahil walang malinaw na reklamo, pero may malinaw na pagbabago. Unti-unti, napapaisip ka kung saan ka nagkamali, kung kailan siya nagsimulang lumayo, at kung may magagawa ka pa bang ayusin ito. Sa dulo, mahalagang maunawaan na ang babaeng hindi na nagsasalita ay hindi nangangahulugang wala na siyang pakialam. Kadalasan, sobra na ang pakialam, kaya pinili na lang niyang manahimik. At minsan, ang katahimikan ay hindi pagtatapos. Ito ay huling mensahe bago tuluyang bitawan ang koneksyon. Sa dulo, mahalagang tandaan na ang passive aggression ay hindi laging galit. Minsan ito ay emosyon na matagal nang gustong maintindihan, pero hindi nabigyan ng tamang espasyo. Ang mga babaeng tahimik, malamig o tila may distansya ay hindi palaging walang pakialam. Kadalasan sila ay may mga mensaheng hindi natutong ipahayag ng direkta. Kapag naunawaan mo ang psychology sa likod ng mga ganitong kilos, hindi lang relasyon ang mas nagiging malinaw, kundi pati ang sarili mong reaksyon, hangganan at emosyon. Dahil sa tunay na mundo, ang pinakamapanganib na galit ay hindi iyong sinisigawan ka, kundi iyong tahimik na dahan-dahang lumalayo.
Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.